hindi mo pinag-usapan, sana magtanong na how are you doing, are you able to set up? Wala, ang tuloy sa mga kriminal, ang ano, wala mo lang sinabi na may nagamot na pa dyan, baki 50 mil. Even to ask, how do you cope up with the contagion? Walang tanong. Ang tanong tuloy kung ano yung buhay na anak. Kaya ako lumiinit ng ulo eh. Kaya ako talaga nag-iinsulto ng tao. Lumiinit ah. 4 million is 4 million. It is not a joke. Sa panahon ko 900 na, sabi ni Batok, kagabi sa Singapore. 900,000. Dito 900,000. Idagdag naman sa may tama. Napayaan eh na kaligtaan mo. I am not blaming anybody. Nandiyan yung problema eh. But bakit dumating ng ganong numero? You know, this is my country. Tapos pabalabag ang salita mo. Eh talagang mumurahin kita. Maski wala akong pili dyan. Kaya ang Amnesty International, idiot. Ang sinabi na Duterte is talking about killing criminals. It would inspire the police and military to commit abuse. What are you talking about? Idioto ka. Yung sinasabi nila na encuentro, it really happened in Davao. I was only 3 months mayor. May kinidnap doon sa Davao, maski sinong uso. 3 months lang ako, yung uso na kidnap. Maski mismo sa downtown, dinadampot yung tao. Kaya 2 months after, sinaulit nila ang bata. But he was a teenager, 16 years old, Chinese. Hindi doon kumain pa sila sa bahay, nagpaluto pa ang mga unggoy. Nagpaluto, kumain doon, daladala yung pera. Kaya nung paglabas niya, nandoon ako sa hagdanan. Medyo malapit kasi sumakay pa sila, pero malapit sa hagdanan sa tabilan ng paglabas ng carbine doon sa window, inubos na namin. So, totoo yan. Nandun lahat media sa likod. Saka, crime yun kidnapping. Itong idioto na to, si Duterte that he killed so many criminals, talaga. Ba't mo pahirapan ka po at tao mo? Siyempre, mayor ako ng Davao. Papayag mo naman ako ng mayor ka, tapos ang mga tao, kidnapin lang. Tapos pakainin mo ng droga. Ang putang ina. Telepono niya. Hindi ako susunod ng ganong style. So, ayaw nila, sabi ko, huwag kayo, umalis kayo dito. Masama mo kaya kami. If you think that we are not behave civilized people, then go out of the Philippines. We don't need you. We don't need the aid. We will survive. Ano? Magkano bigay na? China is offering me 50 billion. Tingnan mo next year. Siya lang, yung 400 million. Kainin na ninyo yung dolyar ninyo. Let's say. Yeah, Mr. President, Angela Lipala, Philippine Daily Inquirer. First, gusto na tayo makuha yung reaction ninyo kasi you made mention about abrogation, the possible abrogation of the Visiting Forces Agreement. If that is how discourteous they are, you should let us. I do not want to have dealings with you. Pinipicture mo kami ng naghihintay lang ng patay gutom o di ko. Sige, umalis kayo. Visiting Forces Agreement, what? Tinuturuan nila sundalo ng Pilipino? Tangina mas mahusay 10 times better than those mga talawan mo niya. But President, they have a facility inside Western Mindanao Command. What will happen to that? They should go. I said, I will get the money.
the AFP should not worry. I will produce the money to build the thing and much more. Wala pang connect, wala pang more strings attached. Wala ka pang marinig. Another president, yesterday Vice President Leni Robredo was in Siayan, and she responded to one interview, and she said that with all the killings, you're seemingly promoting culture of impunity. Your reaction to this? You can ask, there are about how many thousands? Ang military natin, about 200 plus. Ang police, mga 300. Magtanong ka ng isa kung may inutos ba ako, pagbarilin mo yung tao na nakaload, nakatali ko sa likod. Magtanong ka isa. Kung may magsabi sa iyo na yan ang sinabi ni Duterte, mag-resign ako. Mag-resign ako, bukas. Iharap mo yung sundalo o polis nagsabi na sabi ni Robredo. Kasi, kung sila ang presidente, ewan ko na. Kung si Rojas, patay. Alam mo yung mga yan, takot na kaso, takot mamatay. Dahil na hindi ka sa pwede trabaho na ito, takot ka mamatay, takot ka na kaso, patay ka. You're in paralysis pagka gano'n. Di mo puntahan yung mga sundalo, di mo puntahan ng mga kampo. Gusto mo lang sa Malacanang, tapos yung mga tao na mamatay, sumasabog na ang mukha. Kaya hindi ko mo lang magpakita ng solidarity. Ayaw mo punta ng dulo kay baka masabog gano'n. Hindi ko mag-presidente. Hindi ko yung duwag-duwagan dito. Ako duwag ako pero tapang ako bigla kasi sana yung ibang maganda, wala naman. Puro mong kayo. Dito, sama yung dito na binibiro ko. Wala man. Puro lalaki. Sus Maria Josep. Huwag kayo magpisil-pisil-pi sa akin. Ayaw ko yung mukha ninyo magdikit dito. Mayor, sir, Yes. si UN Special Rapporteur Agnes Calamar nag-respond na sa inyong demands that you imposed on her, no? She said that she cannot give in to those demands kasi this will run contrary to her code of conduct as with regards to her role as a special rapporteur. Instead, she's suggesting that she would rather brief you privately on the findings of her investigation, and then you can jointly hold a press conference wherein you can openly, publicly discuss the findings. I've been very open about everything. I said my order is to destroy. Hindi nila naintindihan ang law enforcement, pati presidente. My orders to the police, kaya pati military, sumali na kayo, kaya kulang ako ng tao, is to destroy the apparatus. It includes tangible, pati tao. I'm not ordering a punitive police action. I'm declaring war because of the numbers of people, Filipino, kadugo ko na pinasok ng droga. 4 million. Kung sana 50,000 o 10,000, okay lang yun. But 4 million, they cannot seem to grasp the reality of it all. That even at the start, kagaya ko wala akong pera, because napasok ako ng pagka-presidente mid-term. Itong budget ko ito, budget ni Aquino yan. Hindi niya akalain na ganun karaming Pilipino na so walang budget, wala dyan, saan ako magkuha? Mas sabi ko na, ang budget ko, ang naiwan, ay bottoms up sila nung eleksyon eh. Diba? It was a favorite battle cry of the LP. Bottoms up, bigay lahat. Kasi titignan mo. Diyan nung naiwan sa akin, di maintenance lang, pati operation. Hindi nila, kaya ang galit ko dyan, because they are trying to trivialize, minamaliit nila ang 4 million. Ang mga putang ina, hindi kasi sila Pilipino. Ako Pilipino. Ang problema, naging presidente ako. Hindi ko matanggap yung gano'n.
destroy the apparatus, including the people. God, you cannot understand I am not limited to aristuhin mo, dalhin mo sa istasyon, isa-isahin mo, tapos file ka ng kaso. Dating pa na Supreme Court after 20 years. Ano ang justice na ibigay ko sa mga tinamaan, pamilya, nasira na buhay, pamilya na sumasabog? It starts with this dysfunctional family. Wala ka ng matrabaho kasi ang money intended for food, skulahan sa bata, expenses, naubos dyan sa Cebu. Cebu, at 200 per day, that is 6,000 a month. Times 3 million, wala pa yung akin ngayon. Yung figure pa yan, Pag itong akin 900, wala, hindi ito pasari. Times 12, that is 18 billion a month. 1 year, that is 216 billion. Ilan ang ibigay ng Amerika? 400 billion. Samantalang buwan-buwan ang nawawala sa is 8 billion. So would you be amenable to the proposal? No, I want it discussed in public. So she can state her case. Ganon, ginawa mo, then I can refute her. Kasi tatanungin ko lang sa, where did you get that garbage, goddamn? Anong extrajudicial killing? Kung nandiyan ka, kagaya itong how can you now rely on itong mga Amnesty International? The idiot just said that Duterte admits killing suspect. When I was facing a kidnapper, 3. 4 lang kami. Si Stares, Colonel Stares noon, General, retired na. Ako, kasi hindi namin akalain doon sila. Usually kasi pag magpasok ka, hindi ka babalik. Diretso ka na. So yung mga trupa nandoon sa likod ng bahay. Kasi na doon ang daan eh. So kami dito, 4 lang, naghihintay. Po, bigla lang nag-U-turn papunta sa amin. Hindi. Barilan. Tapos sabi nito na I am encouraging, ang palingin na ng mga military pati police, mga gago. Nag-aral yan. Yung mga nag-aral ng ROTC, itong karamihan dito sa PMA, ng PNPA. Ang pagtagalan nila. Alam mo, sabi ko, if you order an illegal thing to go on, the military or the police might just mount a kudita. Sabihin ko sa inyo, hindi niya papayag yung illegal lang. So, sunugin mo yung plunder. Sa isang putok lang, tama na doon, rak-rak-rak na yun. The guy is dead. Do not waste your bullet. At pipilitin ko yung extrajudicial. Sabihin ko sa kanya, magkukudita yan. Sigurado yan. Pati ako tuloy, makaswal na lang, wala ng trabaho. Tanginang yan. Nasisira ang bayan ko, tapos marami yung dal-dal yan. Instead of just asking, Mr. Mayor, I would like to say to you that 4 million is just a serious problem, so if we can help. Mabuti pa ang China. Kita mo yung bilyonaryo na Chinese. Magbigay ng facility doon sa kasi wala man tayong mga lupa na malalaki. Ang army lang man ang may mga reservation, sabi ko, papasukin na lang ninyo in the meantime. Total na makagawa rin ako sa labas balang araw. Ilipat ko. So, good for 10,000. Kita mo? Nahino kayo. Ayaw ako pasalamat. Alam mo yan. Tapos siya, uwi ka na. Sabi ko, thank you. Share. Okay. Thank you. Wala na akong balita. Binigay sa atin. Yun ang kaibigan. Ito. Millennium Challenge.
challenge kasi storya lang na challenge. Hindi mo they just answer the question, why is it that there are 40,000 people killed annually sa Amerika because of that? Tapos sagot sa akin ng ulol, but they are not, those killings are not state-sponsored. Every police action is always an act of state yan. Wala akong authority na mag-order kung hindi ako presidente. It is always an act of the state. Ang akin, I'm trying to protect the next generation. Wala na tayong maasahan kung puro kulungok ng mga Pilipino, ng mga bata. Self-preservation, that is one of the things that I have to do. That's why I have to destroy you. If I may say so. How do you destroy the apparatus? Kung yan yung sabi ko, destroy the apparatus. Kagaya na may planta. Siya po, maswerte sila kaya wala ako doon. Ba't na maabutan ako nandiyan ka? Talagang wala na ako, hindi na ako magtanong. Tanong-tanong ko yan. Total, patayin mo yan. Ganun rin. Bawi na lang sa mga bata na naluko ngayon. Ang unang masira niyan, basta mayroon kang anak, magnakaw sa iyo, tapos magnakaw sa doon sa ibang bahay, tapos gagawa ng masama, mag-rape, hanggang patay niya ang nanay niya kasi demonyo na ang tingin niya sa nanay niya. Yan ang hindi naiintindihan. Itong mga to sa opisina, kaya itong mga lalaki ng puwet, kasi upo lang yung mga gago doon. Malaki siguro sweldo. Mag-imbento ng kasalanan. They are trying to invent a wrong when there is none. And of course, yung namatay, they know very well that at the start, I even fired 7 general. We did not start it before I became mayor. Look at the facts. Go backwards 2 steps. Tingnan ninyo ang namatay araw-araw. 2 weeks, 1 week before I was. Tingnan ninyo. Pakitingin lang nga. Sige na sila, patayin na sila. What does that indicate? Anong ibig sabihin yan? Nang itong mga ninja police, sila nagdilinisan yan. May pinuprotek na silang general, kaya wala kami makuha. I promise, kasi ang napunta ako dito, alam ng mga tao na Zamboanga. I had the biggest crowd. I won here despite na wala akong makuha ang leader. I won. Wala akong politiko makuha dito na leader. May isang barangay captain. Ngayon sinabi ko, walang korupsyon sa gobyerno. Kung maaari tatapusin kung droga pati kriminality at sa bayan. So corruption. I just fired 2 assistant commissioners, deputy, mga abogado, brad ko pa sa fraternity. So, sabi ko, basta kunting amoy na corruption. I promise the people of the Philippines that these things will be done, it will come to pass. And whether I die or I will be ousted, wala akong pakialam. Kung tatanggalin ako sa trabaho, okay, solve the problem. But continue talking with the communists because we are afraid of the fighting there in other places. Wala na. Itong MI, they're ready to talk. So next year we formalize everything. Nor is thinking is consolidating his influence, not force. So I'll just wait. But he has not declared any war. I do not see any hostile movement on the side of the MNLF. The 2017? Pero hindi na sila nagpag-iira talaga. Leave it that way. Alam mo, maganda lang tignan yung bakbakan sa sine. Dito yung mga bata dyan.
No? Hindi ba? Itong si Kapgo, kurado. Magdaan ako kay, magdaan kami kay Manny. Manny was with me. Nauna lang siya, pag landing namin ng Singapore, nag-connect na siya sa, kasi birthday niya. So, hindi man, ang maganda dito, hindi man sa media, sa nurse man siguro. Pwede tayo mag-selfie, ma'am? Hindi yung magano'n sa media. Puro lalaki. Paulaw sila sa inyo. Takot siguro may boyfriend itong sundalo. Takot patay. Sorry. Tumungin niya ka? Tausog. Uy, dalawa ako, 1/4 lang ako, ma'am. 1, 2, 3. Pa, 1, 2. Sabihin mo daw ba uwi ka? Hindi mo nakatay away di pas. So ako nagsabi, maranaw man ako, ma'am, pero 1/4 lang. Ulul ako. Ulul ako, maranaw. President, excuse me, President. Sir, last na po. Special message lang magpapasko na ho. Yes, days. Your message po para sa ating kababayan. Comes too early, too soon. I was preparing a good speech. But since you asked for it, I'd like to greet everybody, lahat na, to the Filipino people, the law-abiding, and of course, if they find it in their hearts, though this is not really something for tomorrow, but you know that this kind of events are closest to the hearts of the Christians. Na we can have a peaceful Christmas. I hope that you would just sa dyan mga Abu Sayyaf, just take a vacation. And if you happen to pass by Davao, let me know and I will treat you to a dinner. Totoo. Tawagan mo lang yung daughter-in-law, si may daughter dyan, ang tagahulo ang daughter-in-law ko, si Lovely, Sangkula. She's a Sangkula sa so just tell them na may isang branch ako sa pamilya ko rin na puro moro. Kasi Lovely is misti sa Maranao, no? Toso. So nakikiusap ako sa lahat na can we have a peaceful Christmas? Maybe we can resume fighting some other day. I'd like to greet everybody, the communists, Abu Sayyaf, lahat sila. In behalf of sa taong Pilipino, I greet everybody. Merry Christmas and a prosperous New Year for all. Mr. President, para sa mga kriminal po, And the para release sa mga of the kriminal po, anong hostage. message ninyo ngayong Christmas? Sa mga shabu, bigyan ko kay isang platong shabu. Lahat yung hindi ko na ipasok, pakain ko para galit ako sa kriminal. Hindi ako galit sa revolutionary. They are driven by, prinsipyo yan eh. What we have in the Philippines is not really a rebellion. It's the rise of the Moro nationalism. Hindi not simply because they want to be rebels. Kanila to eh. They were the first here. Nobody was a Christian here before. Well, they're all migrants. But my father came here when I was single. She married my mother, who is a Chinese. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat.